Hindi nagustuhan ng China ang pinaplano ng Pilipinas na magdagdag ng tropa ng militar sa mga isla sa Batanes. Nagbabala ang China sa Pilipinas kasunod ng plano ng DND at AFP ng pagdadagdag ng militar sa mga isla sa Batanes. Ito ay kasunod ng naging direktiba ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Romeo Bronner Jr. na dagdagan pa ang presensya at pasilidad ng militar sa hilagang bahagi ng bansa, partikular na sa isla ng Batanes na malapit sa Taiwan. Sa isang statement, nagbabala si Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin sa mga opisyal ng Pilipinas na maging maingat at huwag maglalaro ng apoy pagdating sa mga usaping may kaugnayan sa Taiwan. Dito ay ipinunto ng Chinese official ang prinsipyo ng good neighborliness, friendship, mutual respect for sovereignty and territorial integrity, and non-interference in each other's, o ang maayos na pakikitungo sa isa't isa ng mga magkakapit-bahay na bansa. Kasabay nito ay binigyang diin din ng tagapagsalita na ang usapin sa Taiwan ay red line na hindi dapat balewalain, at lagpasan ng mga bagay na dapat aniyang maintindi din ng mga opisyal ng Pilipinas upang maiwasan ang kaguluhan. So ayun nga mga sangkay, siguradong mababaliw na naman po ang China. Sa balitang ito, isang aktibidad po dyan sa West Philippine Sea or sa South China Sea na hanggang ngayon isa pong malaking gulo ang naidudulot dito po sa Asia. Ngayon, ito po yung balita mga sangkay. Mukhang nagkaroon na naman po ng sanib puwersa itong mga Amerikanong sundalo at Pilipinas. Kaya talagang manggigigil dito itong China na naman mga sangkay. And I'm sure, alam naman na po nila ito ngayon mga sangkay. Naging matagumpay ang isinagawang ikatlong Maritime Cooperation Activity ng Armed Forces of the Philippines at ng United States Indo-Pacific Command. Ayun na nga mga sangkay. Ay nako, sigurado yan. Itong China magre-react na naman kung ano na namang pananakot ang gagawin ng mga yan, mga sangkay. Kasi nga po, mukhang madidihado na naman sila dyan sa nangyayari sa West Philippine Sea. Sabihin na naman nila na labag ito sa aming ganito. Labag na naman ito sa aming ganito. Labag ito sa ano namin. Hindi dapat kayo nagsasama. So, warningan na naman yung Pilipinas, pambira. Ayon pa rin ang bilateral activity na mapaigting ang commitment ng Pilipinas at ng Amerika sa pagpapanatili ng security at stability sa Indo-Pacific region. Okay. Lumahok sa nasabing maritime cooperation ang BRP Gregorio del Pilar ng Philippine Navy, gayon din ang kanilang AW-109 naval helicopter, habang ginamit naman sa panig ng Estados Unidos ang USS Gabriel D. Fords ng US Navy. So ano lang pala mga sangkay, no? Walang ibang kasaling bansa. Pilipinas lang at saka Amerika. Iyak na naman ngayon ng China. Niisip ko na naman ano na naman ngayong statement na ilalabas ng China ngayon dahil po sa ginawa na namang joint maritime activity ng Pilipinas at Amerika. Asartalo pa naman yan sila mga sangkay pagdating sa US. Ayaw na ayaw po talaga nila. At ang pagkakaalam ko, last year pa po, sinasabi na po ng Pilipinas, yung PCG, natin na marami nga pong maraming mga bansa mula sa West ang nais na makisama, makilahok dito sa tinatawag na Joint Maritime Activity ng Pilipinas sa West Philippine Sea. So ito, ngayong bagong taon mga sangkay, mukhang ito lang po ay pasimula. Masusundan at masusundan pa po ito. At ang MH-60S Seahawk helicopter, kabilang sa mga activities na isinagawa, ang passing at communication exercises. Gayon din ang division tactics, watch maneuver at photo exercise. Okay. So, ayun na nga, mga sangkay. Eto, binalita din po ito ng PTV. Tingnan po natin yung report nila, mga sangkay. Tagumpay daw po ang inilunsad na ikatlong maritime cooperative activity sa West Philippine Sea ng Amerika at US. Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Tagumpay na nailunsad ng Armed Forces of the Philippines at United States Indo-Pacific Command ang ikatlong Philippine-US Maritime Cooperative
Activity o MCA sa West Philippine Sea kahapon. Sabay na naglayag ang BRP Gregorio del Pilar at AW-109 helicopter ng Philippine Navy at ang USS Gabriel D. Fords ng US Navy. Magkasama rin silang lumahok sa advanced planning at maritime communication operations sa loob ng ating exclusive economic zone. Alam niyo mga sangkay, pagdating po sa taktika, okay? Huwag na po muna natin intindihin yung lakas ng mga bansa. But when it comes to strategy, ang Amerika, mga sangkay, ay malupit po dyan. Remember nung World War II, hindi ko alam kung alam niyo po yung kwentong ito, kung paano po nila ginulangan si Hitler ng US at ng Allied Forces. Ginulangan po nila mga sangkay hindi sa pamamagitan po ng malalakas na pandigma. Ang ginawa lamang po ng Amerika, ginulo lamang po sa loob. Meron din po silang ginawa, mga sangkay, itong Amerika, na taktika against Japan. Kung hindi ako nagkakamali, ito po ay yung Midway na story kung paano po inutakan ng Amerika itong Japan doon sa dagat. Ang akala ng Japan, lulusob po o sasalubong itong Amerika, buong pwersa. Ready po ang Japan, mga sangkay, malakas po sila noon eh. Ang ginawa pala ng Amerika, nagpadala lamang ng ilang mga jet fighter at ang hindi nila alam, sa bandang gilid o bandang likuran, ata yung hindi ako nagkakamali mga sangkay, doon po umatake itong mga Amerikano. Buong puwersa. Kaya natalo po sila sa digmaan na yon. So pagdating po sa taktika, mas may tiwala po ako sa US eh. Sa digmaan. Lalong-lalo na po pagdating po sa dagat. No? Mga warships nila, mga sangkay, hindi lang naman basta malalakas yan. Ginagamitan po nila ng utak kung sila po ay lulusob. Hindi po tulad po sa, halimbawa na lang, itong North Korea, na pag meron po silang dada lang ng dada, pansinin nyo ang Amerika, hindi po yan basta-basta naglalabas ng mga impormasyon pagdating po sa kanilang puwersa o sa kanilang sandatahan. Hindi nga, wala po silang kagaya ng ginagawa ng China, Russia, maging itong North Korea. Hindi po sila nagsasagawa ng tinatawag na, yung parada ng mga buong pwersa nila na ilalabas nila yung kanilang mga kagamitan. Show of force, kung tawagin. Bakit? Kasi, pag ginawa nila yon, makakakuha ng taktika or strategy ang kalaban. Ganyan po kauutak yung mga yan, mga sangkay. Sa pamamagitan ng aktibidad, mas pinagtitibay ang kasunduan ng dalawang bansa para sa seguridad sa rehiyon. Bukod sa paghahasa sa maritime capabilities ng ating mga puwersa. Matapos ang halos isang dekadang paghihintay, makakatanggap na ng kompensasyon ang ilang displaced overseas Filipino workers. Okay, so ayun lang. Mga sangkay, natapos na nga po ang ikatlong sanib-puwersa ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea, kasama po yung Amerika. Ang Amerika po ay mortal na kalaban ng ng China. Pagdating po sa mga negosyo, ekonomiya, or tinatawag na trade war, ang naglalaban po dyan, US against China. Kaya nga po yung United States Congress ngayon, iniipit po nila yung CEO ng TikTok na Chinese ang may-ari. Nakaraan, kahit po yung isa sa mga head ng TikTok, ito pong Singaporean, munti ang hindi ko alam kung tinuluyan nila mga sangkay, pero ginisa po sa hearing. Tinanong kung ano yung ugnayan nila ng China. Kasi ganyan po gitgitan po talaga yung bangayan ng dalawang yan China against America. So ngayon, panigurado ang mga sangkay, mababaliw na naman ng China, kung ano-ano na namang sasabihin sa Pilipinas, mananakot. Asahan nyo na mga sangkay, magwa-warning na naman yan. Nakailang warning na po sila So, nagiging sabaw na nga lang yung kanilang warning sa Pilipinas, paulit-ulit na lang No? So, ano po ang inyong komento tungkol po sa isinagawang military exercise na naman ng Pilipinas at Amerika dyan po sa West Philippine Sea? Sa tingin nyo ba makakatulong ito sa Pilipinas? O magdudulot ito ng mas matinding kaguluhan? Nagustuhan mo ba ang video ito? Paki-like at share na din para mas marami pang nakakalam sa balitang ito.